Magsalita kayo. Ginamit niyo ba ang bagay na ito? Hindi ho. Gagamitin sana namin pero hindi namin itinuloy. Ay, Gusto ko na ho ngayon itapon eh. mabuti. Mabuti kung ganun. At mas maganda nga kung talagang itatapon mo na ito. Dahil mapanganib ang bagay na ito. Kapahamakan ng dala nito sa buhay ng tao. Aling Oping? Natatandaan ko, may mga kabataang minsan na rin gumamit nito dito. Pero lahat sila napahamak. Isang ligaw na kaluluwa na may matinding galit ang pumasok sa baso. At isa lang ang natira sa kanila. At ako yun. Ah? Ako ang isang yun. Aling Oping? Siguro, dahil ako lang ang tumutol sa ginagawa ng mga kaibigan ko noon. Kaya hindi pinatay ng ligaw na kaluluwa. Pero kakilakilabot ang mga nangyari na hindi mo gugustuhing maranasan. Saan ho nangyari yun? Dito. Dito sa bahay na ito. Kaya kung gusto mong huwag maranasan yon, itapon nyo na ito at huwag nyong pangahasang gamitin. Dapat kasi itinago mong mabuti. O di kaya, itinapon mo na kaagad. Hindi ko naman naisip na pakikialaman ni Aling Oping ang mga gamit natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano kung magduda sila? At isipin yun ang dahilan kung bakit namatay si Yasi? Huwag kang mag-alala. Napaniwala ako siya na hindi natin ginamit yun. At saka itinapon ko na kaagad yun sa lugar kung saan hindi nila makikita pa. Ibinaon ko pa sa lupa para sigurado. Sinunod kong sinabi ni Aling Oping. Teka nga pala. Pati ba naman ikaw? Naniniwala din na yun ang dahilan kung bakit namatay si Yasi? Benny, pangalan niya ang lumabas sa ginawa natin. Baka nagkataon lang. Nakapangalan niya yung kaluluwang pumasok sa baso. Nagkataon din ba na namatay siya ng oras na yun? Tol? Benny, alam kong sa sarili mo, naniniwala kang si Yasi nga na kaibigan natin ang pumasok sa baso. Ayaw mo lang tanggapin. Dahil ayaw mong makaramdam ng guilty. Pero ang totoo, nagigilty ka rin. Ayaw mo lang yung aminin sa sarili mo. Yasi, anak. Tulungan niyo ako. Hirap na ako. Yasi, anak ko. Kaganti ako. Magbabayad sila sa ginawa nila sa akin. Magbabayad sila! Yasi, anak. Yasi! Yasi! Selma! Selma! Nananaginip ka. Selma. Si Yasi. Ang anak natin. Napanaginipan ko siya. Humihingi siya ng tulong. At may ibig sabihin na panaginip kong yun, Loreto. At sa kamatayan ng ating anak. Selma, alam kong iniisip mo pa rin ang panaginip mo. Tingnan mo ang ating anak. Hanggang ngayon may tumutulo pa rin luha sa kanyang mga mata. At kahit ilang araw na siya nakaburol,
Ibig sabihin, totoo naghihirap siya sa kanyang kinaroroonan. At may gusto siya ipahiwatig na dapat natin tuklasin. Hindi matatahimik ang inyong anak. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Sino kayo? Hindi namin kayo kilala. Tama. Hindi ninyo ako kilala. At hindi ko rin kayo kilala. Napadaan lamang ako pero naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam sa lugar na ito. Kaya pumasok ako. Anong ibig niyo sabihin, Amang? Nahihirapan ang inyong anak. Humihingi siya ng tulong. Amang? Hindi siya matatahimik sa kanyang kinaroroonan hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Isang malagim na pangyayari ang maaaring maganap. Maghihigante ang anak ninyo. Hindi namin kayo maintindihan. Bumalik kayo sa lugar kung saan siya namatay. At doon nyo malalaman ang kasagutan. Tuklasin nyo, mister, yung nangyari sa kanya. Ano ho bang... At wag na wag nyo siyang ipalilibing. Hanggat hindi nyo nalalaman ang totoo. Dahil kapag nailibing na siya, hindi na magkakaroon ng katahimikan ang kanyang kaluluwa. Selma, huwag mong sabihin naniniwala ka sa sinabi ng matanda. At balak mong bumalik sa lugar kung saan namatay si Yasi. Loreto, hindi natin kakilala ang matandang yun. Pero lahat ang kanya sinabi ay tugma sa mga nangyayari. Paano niya malalaman ang lahat? Baka may nakapagkwento sa kanya. At ginamit niya yun para papaniwalain tayo. Para saan? At ano ang motibo niya? Nakita mo naman siguro. Mukha siyang palaboy. Isang pulubi. Baka gusto niya lamang humingi ng libos. Pagkaperahan tayo. Hindi. Hindi yun ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil sa bawat salitang binitiwan niya, tumimo yun sa aking puso. At alam ko may katotohanan na lahat ng kanya sinabi. Pero Selma... Bakit, Loreto? Humingi ba siya sa atin kahit 1 sentimo? Wala, hindi ba? Matapos niya tayong kausapin, umalis na kaagad siya. Hindi nga niya tinanggap yung alok nating merienda o kahit kape man lang. At wala siyang hiningi anuman sa atin. Selma... Kaya maganda ka. Babalik tayo sa lugar kung saan namatay si Yasi. Hindi matahimik ang kalooban ko. Nagigilty ako sa nangyari. Alam ko, ang ginawa namin ni Beneng dahilan kung bakit namatay si Yasi. Siya ang kaluluwang natawag namin at pumasok sa baso. At hindi nagkataon lang ang lahat. Pero anong gagawin ko? Naguguluhan ako. Dapat ko bang ipagtapat sa mga magulang niyang totoo? O habang buhay ka na lamang panatilihing lihim ito? Ano yun? Parang may nahulog sa sahig. Meron nga. Kukunin ko. Ano to? Ito yung kinamit namin ni Benny sa Spirit of the Glass. Ang katulinang ito. May nakasulat na mga letra at numero.
ito nga. Pero, paano napunta ito dito? Itinapon na ito ni Benny. At, may mga putik at lupa ang papel. Palatandaan na galing nga ito sa isang hukay. Pinaprank mo ba ako, Tol? Imposibleng makabalik yan dito kung walang kumuha. Bakit naman kita ipaprank? Hindi ko nga alam kung saan lugar mo ito binaon eh. Si Alexa. Ano si Alexa? Baka siyang may kagawa nito. Ha? Oo. Ano? Baka sinubaybayan niya ang mga galaw natin at sinundan niya ako nang ibaon ko yan. Bakit niya naman gagawin yun? Para takutin tayo, konsensyahin, at mapilitan tayong ipagtapat ang totoo. Benny. Si Alex ang gustong manakot sa atin. Bakit ko naman gagawin yun, babe? Dahil ikaw lang ang may motibo na gawin yun. Huh? Gusto mo kaming takutin para mapilitan kaming ipagtapat ang totoo. Lalo na sa mga magulang ni Yasi. Kung gusto ko kayong ipahamak sana, sinabi ko na lang sa mga magulang niya. Pero ayoko manggaling sa akin ang lahat. Mas gusto ko na kayo mismong magsabi sa kanila. At sana nga, gawin niyo yun. Pero kung hindi ikaw, sino? Ay, sinusurot lang kayo ng budhi niyo. Bakit kasi kailangan niyo pang itago yung totoo? Kala niyo ba sa ginagawa niyo matatahimik kayo? Dadalhin niyo ng konsensya niyo habang nabubuhay kayo. Yan, parang inamin mo na. Na ikaw nga nagbalik dito sa kwarto namin ni Carlo. Ay, wala akong sinasabi. At imposible yung binibintang niyo. Dahil hindi ko alam na itinapon at ibinaon mo pala yan. Kung hindi ikaw, sino may gawa nito? Ako. Papa? Mang Erning? Duda na kami ni Openg na may hindi kayo magandang ginawa. Kaya sinubaybayan na namin ang mga kilos nyo. Pero... At ngayon, nalaman ko ng totoo. Kayo ang may kagagawa ng pagkamatay ng kaibigan nyo. Mang Erning... Anong gagawin natin ngayon, Erning? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero kailangang lumabas ang totoo. Ay, natatakot ako. Openg. Ayoko nang maulit pa ang naging karanasan ko noon. Ayoko mapahamak si Carlo, pati na ang mga kaibigan niya. Ayokong paghigantihan sila ng kaluluwa ni Yasi. May magagawa pa ba tayo para maiwasan yon? Baka sakaling makatulong kung ipagtatapat nila ang totoo. At hihingi sila ng tawad kay Yasi at sa kanyang mga magulang. Baka yun lang ang paraan. Ako na. May kumakatok. Sino? Magandang gabi sa inyo. Selma. Loreto. Pasensya na kayo kung naparito kami sa ganitong oras. Anong kailangan nyo? Bakit naparito kayo? Gabing-gabi na. May gusto lang kaming malaman tungkol sa totoong nangyari sa pagkamatay ng aking anak.